Hello Aquarius! Welcome dito sa third week of October reading ninyo. Maraming salamat doon sa mga datihan na rito, mga matagal na sumusuporta, subscribers, followers sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook, at hello din sa mga bago dito. I'm Purple Teen. Kung bago kayo dito, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Paki-like and follow din po yung aking FB, Instagram, TikTok. At kung interesado ka sa private or personal reading, mag-send ka lang ng private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan nyo nakalagay sa description below. Just a reminder, hindi po ito personal reading, collective reading lamang po ito. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kunin lang aning mga tumutugma para sa inyo. At bago tayo magsimula, ihanda mo yung pen and paper mo. Ito yung lucky day and numbers mo. Aquarius. So, kung nabibilisan ka, pwede mo namang i-rewind, i-pause. Aquarius, ang lucky day mo is Saturday. Lucky numbers mo, 48, 6, 12, 2, 57, and 30. Ano muna yung overall energy ninyo, Aquarius, for the third week of October? Skunk Spirit, know your worth daw. Yan yung overall energy mo, Aquarius. Ano naman yung possible outcome? Be loyal to what you love. Uy, parang kay Libra din ito. Although ano lang, ito yung overall energy niya. Sa'yo naman ito yung possible outcome mo. Know your worth, Aquarius. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, huwag mo ibababa basta yung ano mo, yung dignidad mo, yung value mo. Huwag mong hayaang, ano ba to, barating ka nila, tawarin ka nila. Tawaran kanila, tawarin no? Tawaran. Pagdating sa mga relationship, ganyan. Okay? Pwede kasing minsan nagiging bulag tayo kapag masyadong mahalaga sa atin yung bagay o yung relasyon o yung tao na yun. So, minsan nakakalimutan na rin natin yung self-worth. Nakakalimutan na rin natin yung dignidad natin, yung sarili natin. Masyadong, alam mo yun, masyado ng, kumbaga parang pinamigay mo na lahat. Hindi ka na nagtira sa sarili mo. Yan lang naman. Reminder lang naman yan, Aquarius. Pagdating naman sa possible outcome mo, be loyal to what you love. Alam mo, bottom line, Aquarius, kahit ano pa sinasabi ng mga tao, kung ano man yung ginagawa mo, ano lang, stick ka lang dyan. Huwag mo intindihin yung sinasabi nila. Kung talagang gusto mo yung bagay na yan, gusto mo yung tao na yan, gusto mo yung relationship na yan, gusto mo yung dream na yan, maging loyal ka dyan. Huwag mong sukuan, ibig sabihin lang nun. Kung talagang love mo yan, yan yung outcome mo Huwag mong sukuan yung bagay na yan, yung tao na yan, o relationship na yan. Yun lang yun. Kung ano man yung tinutukoy niyang dog spirit na yan para sa iyo. Huwag kang bibitaw, o diba? Yun Ayan know your worth. As long as alam mo yung alam mo yung kakayahan mo, alam mo yung worth mo, walang ibang tao pwede magdikta sa iyo. Hayaan mo sila dyan.
Basta ikaw alam mo kung saan yung loyalty mo, alam mo talaga yung dream mo, yung goal mo, yung passion mo. Yan yun. Mag-stick ka lang doon. Huwag mo intindihin yung mga, ano ba yun, yung mga meron dyan, mahilig lang makialam. Diba? Hayaan mo sila dyan. Basta ikaw, klaro sa isip mo, yung vision mo, diretso, yan yun. Huwag mong hayaang, huwag mo ring hayaang tapak-tapakan kanila ng ganun-ganun lang dahil dun sa kanilang mga opinion. O, diba? Mukhang may frustration para sa inyo itong third week of, October, Aquarius. Frustration at saka mga lesson na matututunan. Ayan. Uy, meron ding sadness. Great personal sorrow, Aquarius. Kung ano man yung pagmumulan niyan. May mga luha, ayan. Pero may family wishes na matutupad. Frustration at saka disappointment or posibleng may matutupad na pagkabigo-ite. Kahilingan sa family. And stork. So, pwedeng may opportunity rin pagdating sa business. Kung hindi man business opportunity yan, pwedeng merong mag-give birth. O, baka may baby pa parating. Baby mo ba yan? Sa family nyo? O magbubukas ka ng store o basta meron ditong opportunity pagdating sa negosyo or may mag-o-open sa iyo na paraan para kumita ka. Baka merong mag-aalok sa iyo ng alokin ka na makisosyo sa negosyo o pwedeng sa selling o kung ano man, ayan. O kung may kung may negosyo ka na, pwedeng magbubukas ng panibagong branch o tindahan, ayan. Kasi may magbubukas sa iyo dyan na opportunity. Yung stork kasi associated din sa mga baby yan eh. Kaya yun nga, pwede rin may baby pa parating. Pwede anak mo o sa family ninyo. May fire sign energy dito. Aries, Leo, Sagittarius with the Knight of Wands. Meron din kapareho mong air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Meron may sitwasyon dito na parang mape-pressure ka pero hindi mo hayaan yun. Kasi ang feeling mo, hindi mo kailangang i-sacrifice na ka dito, na magmadali para dito sa bagay na to. Kasi mas mahalaga para sa'yo, mas mahalaga yung bagay na yun na ikino-consider mo. Na kailangan mong gawa ng desisyon. Pero, para sa iyo nga, hindi mo mamadaliin yung bagay na yan. Hindi ka magpapadala doon sa pressure na gumawa agad ng decision. Hindi ko alam kung may kinalaman sa family mo to o
Pero, yun nga. Bibitiwan mo lang yung decision na yan doon sa timing na hindi ka nahaharas, no? Yung tipong komportable lang, hindi ka magpapadala doon sa yung sa pressure. Yun yung sinasabi diyan. Kasi may pinoprotektahan ka yan, yung sinasabi ni Queen of Swords. So, I protect what matters to me. Yun yung importante para sa iyo. Kaya hindi mo ipagsasapalaran yun, no, na madaliin. Kumbaga, hindi pwedeng para sa iyo, hindi pwedeng bara-bara na lang, hindi ganun yung approach na nasa isip mo. Meron ding 3 of Wands dito. Realizing your goals daw, Aquarius. Expansion kasi ito si 3 of Wands. Kumbaga, nagle-level up ka, umaangat ka. Yan yun, no? So, pwedeng itong 3rd week of October, ito na yung katuparan ng mga goals mo. Kumbaga, abot tanaw mo na pwedeng ma-achieve mo na yan itong October, bago matapos tong October, no? O, possible na may travel dito. O baka nga itong goals na to is related din dito sa family wishes come true para sa iyo, Aquarius. Ayan, no? Meron kasi ditong family wish na matutupad. Ito na siguro yung realization na yan. Maaaring yan yung tinutukoy niyan. Family. Ang mafe-feel ko dito sa may decision na na may pressure, may kinalaman siya sa family matters. Yun lang yung, ewan ko, unang tingin ko pa lang dyan kanina, yun na yung nasisense ko. Na may mga bagay na hindi talaga pwedeng dito bara-bara o mamadaliin. Lalo na family matters yung pinag-uusapan dito. Siyempre, para sa'yo, mahalaga yung pamilya mo. Yun lang, hindi ka magpapadala dyan sa pressure na yan. Hindi ka magpapadalos-dalos sa paggawa ng desisyon. Seven of Swords, I take great care of what I value. So, mga yung mga bagay na talagang importante, iniingatan mo, special para sa'yo. More on family matters yung nasa-sense ko kasi dito pa lang umiikot na yan Dito pa lang mafe-feel mo na siya. Hanggang dito. Pwedeng meron ditong matutupad ko yung pangarap ng pamilya. So, pwedeng yun kung meron man kayong kung anumang family goal yung tinutukoy. Pero parang nafe-feel ko parang may kinalaman sa education. So, may pinag-aaral sa inyo, o anumang kurso yan, pwedeng yun na yun, matutupad. Halimbawa, nakapasa na ng board exam, CPA na, doktor o abogado. Isa yun sa nafe-feel ko. Paka-importante nga naman yan. Pero bukod doon, may iba pang matters dito na parang pinag-uusapan na pwedeng rin, pwedeng may kinalaman din sa family business, or parang mga bagay tungkol sa sa anak, sa baby. Hindi ko alam, basta konektado siya dito. Parang magkakakonekta sila. I take great care of what I value. So, masyado kang, dito yung, masyadong pinoprotektahan mo to kung ano man to tinutukoy ni Seven of Swords. At mukhang may kinalaman siya sa family. Whether, family business o ari-arian, hindi ko alam
pamana. No, ayan eh. Yun yung nafe-feel ko rito. Mag-ingat ka lang din kasi may 7 of Swords. So, pwedeng may mga tao na magte-take advantage sa iyo dyan. Pwede. Pwede kang maka-encounter dyan ng mga mga oportunista, kumbaga. Tingnan natin yung love life mo, Aquarius. Third week, anong meron sa love life ni Aquarius? Ay, ano ba yan? Bungad na bungad, may third party ka dito. Parang naulit yung set ng cards do sa ibang sign. Parang familiar lang yung yung mga baraha. Alam ko na, ang napipil ko rito parang mga issue ng pamilya, in-laws. So, whether kasal kayo o hindi, nagsasama o kung may anak na kayo nitong person na to. Parang yun yung laging yung mga in-laws, problema. Hindi ko alam, pero yun yung pupasok sa isip ko eh. Kaya ko, intuition ko lang yun. Kaya may mausapin din dito pagdating sa bata, diba? At saka yung binanggit ko sa'yo kanina dito, yung outcome mo, umiintindihin yung sinasabi ng iba, yung mga ibang nakikialam, yung mga meron dyan sa paligid mo. Basta gawin mo kung ano yung feeling mo na love mong gawin. Yun eh. Ito to more on Romeo and Juliet dito. Pwedeng hindi mo kasundo yung partido nung jowa mo And pwedeng sila yung third party na nasi-sense ko rito na nag-i-interfere dito sa relationship ninyo from day one. So, siguro kahit na wala pa kayong anak, kahit noong araw pa magjowa pa lang kayo, ganyan na yung setup. Yun yung nasi-sense ko rito. Pero kahit ganun yung kahit ganyan yan yung setup ninyo. Ganun yung kalab yung isa't isa. Hindi nila kayo kayang paghiwalayin. Ayan Meron talaga mga ganyan eh. Yung kumbaga hindi nila tinatantanan kahit na mag-asawa na, alam mo yung ganun pa rin yung setup nila. Yung mga in-laws. Yan, may mga ganyan. Isa lang yun sa sa nasisense ko rito. Pero, pwedeng yung iba sa inyo, talagang totally different yung love story. Pwedeng yung iba naman, yung third party nyo is talagang tao. No? Nagkaroon ng ng panira. Nagkaroon ng epal dito sa relationship ninyo. Meron dito energy din ng nagde-daydream at longing. Sino ba yan? Meron ba ditong ewan ko parang ang na-sense ko ay parang naunsyami. Alam mo yun, naunsyami yung love story nyo nitong person na ito. At pwedeng pareho ng pwedeng yung isa is may na siya, may jowa or may asawa na. Pero yung isa, pa rin siya, attracted pa rin. Andun pa rin yung yung longing nitong person na to dun. Kahit nasabihin mo ng committed na yung isa or may asawa or relationship na. Kasi itong isa, pwedeng hindi niya makalimutan. Hindi niya talaga makalimutan tong
Hindi niya makalimutan yung connection ninyo. Hindi ito kung siya yan yung person mo na hindi maka-move on sa'yo. Dinidesire ka pa rin niya, attracted pa rin yan sa'yo. So, siguro, sa mga naging jowa niya, pwedeng bukod tangi ka, no? Siguro yun. Kumbaga, walang makakapantay sa iyo. Parang ganun. Magkakaibang scenarios yun. Depende kung may tumugma ba sa inyo doon. Basta yun lang yung mga yung mga na-feel ko. Nire-relay ko na lang. So, ano yung closing message para kay Aquarius? Wandering path. Enjoy the journey lang daw, Aquarius. Oh. Enjoy mo lang yung journey. May connection siya dito sa yung outcome. Yung pagiging loyal sa what you love. Ito yun, feeling ko. Kahit maraming challenges dyan, diba? Gaya ng sabi ko, kung talagang gusto mo yung path na tinatahak mo, yan talaga yung first love mo, yan yung passion mo. Walang mahirap at walang mga walang kahit anong pwedeng pumigil sa'yo. Kumbaga, hindi ka madi-discourage kahit na anong mangyari. Kasi yun talaga yung yun talaga yung gustong-gusto mo. Kumbaga, yun yung minimithi mo, yun yung true love mo. Mapaano man yung bagay na tinutukoy na yan. Ayan. Enjoyin mo lang yung journey. Yung mga, yung mga panira moment, yung mga epal, part yan ng journey mo. No? Enjoyin mo lahat. Yung mga challenges, tsaka yung mga magagandang bagay na na-encounter mo dito sa iyong journey. Okay, so Aquarius, ito yung mga nakita ko. Posibleng paparating sa'yo 3rd week of October. Kung nagustuhan mo to, don't forget to like and share. Take care. Kita-kits sa ating next reading.